83 na ako at may isang bagay akong natutunan na sana mas maaga kong nalaman kapag mag-isa ka, walang sisilip sa'yo, walang magtatanong kung kumain ka na, walang makakapansin kung ilang araw ka ng tahimik, 1 linggo. Halos wala akong nakausap, hindi ko agad napansin. Hanggang sa isang hapon, nakatayo lang ako sa kusina, hawak ang tasa ng kape. At doon ko naisip, kailan nga ba ako huling may nakausap? At ang mas nakakatakot, hindi na siya kakaiba. Sanay na ako. Ako si Margaret, 83 taong gulang. At matagal na akong namumuhay mag-isa. At sa tagal na yon, marami akong nagawang pagkakamali. Mga simpleng bagay na akala ko wala lang, pero isa-isa, unti-unti nila akong binago hanggang sa halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Kaya kung mag-isa ka ngayon o darating ka sa puntong yon, makinig ka dahil sasabihin ko sa'yo, ang mga pagkakamaling hindi mo dapat gawin. Nung nawala si Richard, bigla akong naiwan mag-isa. 46 na taon kaming magkasama. Tapos isang araw, tahimik na lang ang bahay. Sa umpisa, akala ko kaya ko pa. Nagluluto pa rin ako. Naglalaba. Inaasikaso ang sarili ko. Tahimik. Pero sinabi ko sa sarili ko, sanay na ako. Ayos lang to. Pero unti-unti, may nagbago. Hindi biglaan, hindi halata. Napapagod ako agad, lalo na kapag umaakyat ng hagdan. Minsan, nakakalimutan ko kung bakit ako tumayo. May mga araw din na hindi na ako lumalabas. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil parang wala namang dahilan. Isang umaga, nakatayo lang ako sa may pintuan. Handa na sana akong lumabas. Pero hindi ko itinuloy. Isinara ko ulit ang pinto at bumalik sa loob at doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko na napansin. Mga maliliit na desisyon na akala ko wala lang. Pero sila pala ang unti-unting nagbago ng lahat. Pagkakamali isa ang tuluyang paglayo sa mga tao. Ito ang pinakamapanganib, pero ito rin ang pinakamadaling mangyari. Hindi ko agad napansin. Akala ko normal lang ang katahimikan. Pagkatapos mawala si Richard, sanay na ako sa bahay. Sanay na ako sa sarili ko. May mga araw na ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng orasan o ang TV na hindi ko naman talaga pinapanood. May mga pagkakataon, nakikita ko ang pangalan ng anak ko sa telepono. Gusto ko siyang tawagan, pero hindi ko ginagawa. Sinasabi ko sa sarili ko, busy sila. Ayokong makaabala, kaya pinapatay ko na lang ang ilaw at natutulog hanggang sa isang araw na pagtanto ko. 4 na araw na pala. Wala akong nakausap kahit isang tao. 4 na araw. At ang mas masakit, hindi na siya kakaiba. Parang normal na lang. Doon ako natakot dahil ang pag-iisa, hindi siya dumarating ng biglaan. Dahan-dahan ka nitong nilalayo. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, nawala ka ng mundo sa labas. Sinubukan kong baguhin. Nagsimula ako sa maliit. Tumawag ako sa kapatid ko kahit walang mahalagang pag-uusapan. Minsan, lumabas ako kahit sandali lang. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Dahil may isang bagay akong natutunan. Hindi mo pwedeng hintayin na maramdaman mong mag-isa ka bago ka kumonekta. Kapag dumating ka na sa puntong yon, mas mahirap na bumalik. Huwag mong hayaang lumiit ang mundo mo hanggang sa ikaw na lang ang natitira. Pagkakamali 2, ang pagpapabaya sa kalusugan. Noong buhay pa si Richard, lagi niya akong pinaaalalahanan. Uminom ka na ba ng gamot? May schedule ka sa doktor? Minsan, naiirita pa ako, pakiramdam ko. Parang pinapagalitan ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Dahil nang mawala siya,
Wala nang nagpapaalala at doon nagsimula ang problema. May mga araw na sinasabi ko sa sarili ko, okay lang ako, hindi naman masakit. Kaya hindi na ako pumupunta sa doktor. Isang linggo, naging isang buwan, hanggang sa naging halos isang taon. Hindi ko na malaya, ganun na katagal. Hanggang sa isang araw, napilitan akong magpa-check up. Pagtingin ng doktor sa akin, napailing siya. Mataas ang blood pressure mo. Hindi lang mataas, delikado na. Tahimik lang ako habang nakaupo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, kung ilang buwan o ilang taon. At doon ako natakot dahil habang mag-isa ka, walang makakapansin. Kahit unti-unti ka nang nasisira. Kaya nagsimula akong magbago. Isinusulat ko na lahat. Mga schedule, mga gamot. May alarm na rin ako. Kahit minsan, hindi ko pa alam paano patayin, pero ginagawa ko pa rin. Dahil may isang katotohanan na mahirap tanggapin. Kapag mag-isa ka, ikaw na lang ang mag-aalaga sa sarili mo. At kapag pinabayaan mo yon, walang ibang sasalo sa'yo. Huwag mong hintayin na katawan mo na ang sumuko bago ka kumilos. Pagkakamali 3, ang hindi paghingi ng tulong. Ito ang pinakamatagal kong itinanggi. Akala ko, kaya ko pa, kahit nahihirapan na, kahit napapagod na, sinasabi ko pa rin sa sarili ko, hindi ko kailangan ng tulong. Noong nagsimulang bumigat ang mga gawain, hindi ko sinabi kahit kanino. Yung hagdan, mas mahirap na akyatin. Yung mga ilaw na kailangang palitan, iniiwasan ko na lang tingnan. May isang pagkakataon, sinubukan kong magpalit ng bombilya. Dati, simpleng bagay lang yon. Pero ngayon, nakatayo lang ako. Hawak ang bombilya, hindi ko magawa. Nanginginig ang kamay ko. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako humingi ng tulong. Nang inalok ako ng anak ko, "Ma, tutulungan kita sa bahay." Ngumiti lang ako at sinabi, "Kaya ko pa." Ilang beses ko yon sinabi, "Kaya ko pa." Hanggang sa isang araw, hindi na totoo. May isang gabi, hindi ko mabuksan ang isang bote ng gamot. Paulit-ulit kong sinubukan, pero hindi ko kaya. Umupo ako sa mesa, hawak ang bote. At doon ko naramdaman kung gaano ako nag-iisa. Hindi dahil walang tao, kundi dahil hindi ako humihingi ng tulong. Kinabukasan, dumating ang kapatid ko. Hindi siya nagtanong, dumiretso lang siya sa loob. Inayos niya ang mga gamot ko. Sinulat ang schedule. Tahimik lang ako. Nakaupo, nanonood. Hanggang sa hindi ko napigilan, umiyak ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil matagal ko nang kailangan ng tulong. Pero hindi ko inamin, may isang bagay akong natutunan. Ang paghingi ng tulong, hindi ibig sabihin na wala ka ng kaya. Ibig sabihin lang, alam mo kung kailan ka na hindi sapat mag-isa. At kapag hindi mo yon natutunan, mapapagod ka. Hanggang sa tuluyan kang bumigay. Pagkakamali 4, ang pagpapabaya sa pagkain at araw-araw na gawain. Hindi ko akalain na dito ako madadapa. Dati may oras ang lahat. Nagluluto ako ng maayos. Sabay kaming kumakain ni Richard. May kwentuhan, may dahilan. Pero nang mawala siya, nagbago ang lahat. Sa umpisa, nagluluto pa rin ako. Pero habang tumatagal, nabawasan. Hanggang sa isang araw, napansin ko, hindi na ako umuupo para kumain. Nakatayo na lang ako sa kusina, kumakain ng tinapay. O kung anong madaling kunin, minsan. Hindi na ako kumakain ng hapunan, iniisip ko. Ako lang naman, hindi na kailangan mag-effort, pero hindi ko napansin, unti-unti akong nanghihina, laging pagod, walang gana. Akala ko, edad lang. Pero hindi pala, ganun din sa araw-araw. May mga araw na hindi na ako nagbibihis,
nananatili lang ako sa damit pantulog, nakaupo, nanonood. Hindi ako lumalabas, hindi ako gumagalaw. Hanggang sa isang araw, napansin ko parang wala na akong lakas. Kahit sa simpleng paglakad, doon ko naintindihan, hindi dahil mag-isa ka, pwede mo nang pabayaan yung sarili mo. Kahit walang nakakakita, kailangan mo pa ring alagaan ang katawan mo. Kaya pinilit kong baguhin, kahit simple lang, umuupo ako para kumain. Gumagamit ng plato, hindi papel, naglalakad ako kahit sa labas lang ng bahay. Hindi dahil gusto ko lagi, kundi dahil kailangan, dahil ang katawan mo hindi titigil sa pangangailangan kahit mag-isa ka. At kapag pinabayaan mo yon, unti-unti kang mawawala. Nang hindi mo namamalayan, pagkakamali 5, ang bahay na unti-unting nagiging pabigat. Ang bahay na to, 40 taon naming tinitirhan ni Richard. Dito lumaki ang mga anak namin. Dito nangyari ang lahat. Kaya noong nawala siya, ayokong umalis. Akala ko, kaya ko pa itong alagaan. Sa umpisa, maayos pa. Nililinis ko, inaayos ko ang mga gamit. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi ko na nagagawa. Yung damo sa labas, hindi na napuputol. Yung alulod, hindi ko na malinis. May isang hakbang sa may porch na sira na. Araw-araw ko siyang nilalagpasan. Hindi ko inaayos, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko alam paano. At ayokong humingi ng tulong hanggang sa isang araw, dumalaw ang anak ko. Napansin niya agad, "Ma, bakit hindi mo pa ito pinapaayos?" Ngumiti lang ako at sinabi, "Ayusin ko rin." Pero alam ko, hindi ko na talaga kaya. Pag alis niya, umupo ako sa sala, tumingin sa paligid. At doon ko naramdaman ang bahay na dati kong kanlungan na unti-unti nang nagiging pabigat. Bawat sirang bagay, bawat hindi ko magawa, parang paalala na hindi na ako katulad ng dati. Kaya napilitan akong tanggapin, naghanap ako ng tutulong. May naggugupit na ng damo, may tumitingin sa mga sira. Gumastos ako, pera na ayokong ilabas, pero ginawa ko pa rin. Dahil may isang bagay akong natutunan, ang bahay mo dapat nagbibigay ng kapayapaan, hindi ng stress. Hindi kahinaan ang umamin na may mga bagay ka nang hindi kaya. Mas mahirap ang manatili sa sitwasyon na unti-unti kang pinapagod. Hindi mo kailangang iwan agad, pero kailangan mong baguhin. Dahil kapag ang sarili mong bahay ang nagpapabigat sa'yo, unti-unti kang mawawala sa loob nito. Pagkakamali 6, ang unti-unting pagkawala ng dahilan para magpatuloy. Ito ang pinakamahirap aminin. Hindi ito tungkol sa katawan o sa bahay, kundi sa loob mo. Noong una, abala pa ako, may inaasikaso, may ginagawa. Pero habang tumatagal, nabawasan ng lahat hanggang sa isang araw, napansin ko, wala na akong inaasahang gawin kinabukasan. Gigising ako, uupo, magkakape, at pagkatapos, tatanungin ko ang sarili ko, ano ang gagawin ko ngayon? At madalas, wala akong sagot. Hindi ko namalayan, unti-unti akong nawawalan ng gana. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil parang wala ng dahilan. May mga araw na hindi na ako bumabangon agad. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko, para saan pa? At yun ang pinakadelikado. Hindi ang pag-iisa, hindi ang kahinaan ng katawan, kundi ang pakiramdam na wala ka ng silbi. Dahil kapag naniwala ka doon, unti-unti kang titigil, hindi biglaan, dahan-dahan, hanggang sa wala ka ng gustong gawin. Matagal bago ko naintindihan. Hindi mo kailangan ng malaking dahilan. Hindi mo kailangang maging mahalaga sa lahat. Kailangan mo lang ng kahit isang bagay, isang dahilan para bumangon,
isang dahilan para kumilos, kaya nagsimula ako sa maliit, lumabas ako, kahit wala akong pupuntahan, nakipag-usap, kahit maikling kwentuhan lang, at kahit hindi agad nagbago ang pakiramdam. Alam ko, hindi na ako nakatigil dahil may isang katotohanan. Kapag hinayaan mong mawala ang dahilan mo, susunod na mawawala, ikaw na. Pagkakamali 7, ang pagkawala ng direksyon sa oras. Kapag mag-isa ka, madaling mawala ang pakiramdam ng oras. Hindi mo namamalayan ang araw, parang pare-pareho na lang. May mga umaga na gigising ako at hindi ko alam kung anong araw na, Lunes ba o Huwebes. Kailangan ko pang tingnan ang kalendaryo. Noong una, akala ko magaan yon, walang schedule, walang kailangang habulin. Pakiramdam ko, malaya ako. Pero habang tumatagal, iba ang naramdaman ko. Parang nawawala ang direksyon ko. Walang simula ang araw. At wala ring katapusan. Gigising ka. Tapos bigla, gabi na. At hindi mo alam kung anong ginawa mo buong araw. At doon ko naintindihan. Hindi mo kailangang punuin ng oras mo. Pero kailangan mo ng kahit kaunting istruktura. Kaya gumawa ako ng maliit na routine. May araw para sa pamimili, may araw para lumabas. Kahit simple lang, hindi dahil gusto ko ng schedule, kundi dahil ayokong mawala sa loob ng sarili kong oras. Dahil kapag nawalan ka ng direksyon, madali kang tangayin. At kapag hinayaan mo yon, hindi mo na mapapansin na lumilipas na ang mga araw na parang wala ka lang pagkakamali 8. Ang sobrang pagkapit sa nakaraan, matagal kong hindi ginalaw ang mga gamit ni Richard. Nandoon pa rin ang mga damit niya, nakasabit sa aparador. Yung sapatos niya, nasa tabi pa rin ng pintuan. At ang tasa niya, hindi ko ginagamit. Akala ko, kapag iniwan ko sila doon, parang kasama ko pa rin siya. Pero habang tumatagal, iba ang nangyari. Hindi ako nakausad. Araw-araw, paulit-ulit kong nakikita ang nakaraan. At bawat tingin, parang may kumakapit sa akin. Hanggang sa isang araw, napaupo ako sa kama, tumingin sa paligid, at doon ko naintindihan, hindi siya ang nandito. Mga bagay na lang, mahirap, pero nagsimula akong magayos. May itinira ako, mga bagay na mahalaga. Pero ang iba, pinakawalan ko. Dahil may isang bagay akong natutunan, pwede mong alalahanin ang isang tao nang hindi ka nakakulong sa nakaraan. At minsan, para makahinga ka ulit, kailangan mong magbawas kahit masakit. Pagkakamali siyam, ang pagpapabaya sa sariling kapaligiran. Noong nawala si Richard, unti-unti akong tumigil mag-ayos. Hindi na ako naglinis tulad ng dati. Hinayaan ko lang, mga pinggan sa lababo, mga papel sa mesa, mga damit na hindi natitiklop. Iniisip ko, ako lang naman ang nakakakita. Kaya hindi na mahalaga. Pero habang tumatagal, iba ang naramdaman ko. Parang bumigat ang paligid. Gigising ako. At ganoon pa rin ang makikita ko. Magulo, mabigat. Hanggang sa isang araw, napaupo ako at tumingin sa paligid. At doon ko naintindihan, hindi ito tungkol sa kalat, kundi sa respeto sa sarili. Kaya nagsimula akong maglinis. Paunti-unti, isang bahagi bawat araw. Dahil kahit mag-isa ka, karapat-dapat ka pa rin sa maayos na lugar. Tahimik ulit ang bahay. Pero iba na ang pakiramdam, hindi na kasing bigat tulad ng dati. Natuto ako, hindi sa isang araw, kundi paunti-unti. Sa bawat pagkakamali, may naiwan na aral. At sa edad kong ito, hindi ko na hinahanap ang perpektong buhay. Sapat na ang totoo. Sapat na ang gumising ka, na may kahit maliit na dahilan. Kung mag-isa ka ngayon o darating ka sa puntong yon, huwag mong hayaang mawala ka
habang buhay ka pa. Dahil hanggat humihinga ka, may halaga ka pa rin. At kung may naalala ka sa kwento ko, kahit isa lang, dalhin mo yon. At kung gusto mong makarinig pa ng mga ganitong kwento, maaari kang manatili, makinig ulit, at samahan ako. Dito lang ako, tulad mo, patuloy na natututo